sis, kamusta po kayo? For this maintenance vlog mga brad, mapupuno tayo ng piston ng Daihatsu Model 5DC-17A. So, 5 Delta Charlie -17 Alpha ang model ng generator natin mga brad. At pagpunot natin ng piston natin dito mga brad, papalitan din natin ang crank pin bolt tsaka connecting rod bolt. Kukumpara natin sa Yanmar, makikita naman natin sa vlog natin dito, yung previous natin ng vlog pagpunot natin sa piston, yung large end ng Yanmar mga brad at saka yung connecting rod is iisa lang po. So, pinalitan natin doon ng connecting rod bolt, dalawa lang po. Unlike dito sa Daihatsu natin, bubunutin natin ngayon mga brad, meron po siyang crank pin bolt tsaka connecting rod bolt. Tatanggalin natin yung connecting rod kasi may bolt po yun ng 4, yun yung papalitan natin. At bukod pa yung large end housing, papalitan natin ng crank pin bolt. At saka po susukatin din natin yung large end housing natin mga brad. Tara, huwag na natin patatagalin to. Itirahin natin yung piston at papalitan tayo ng connecting rod bolt tsaka crank pin bolt ng generator natin Model 5DC-17 Alpha. Tara! Hello mga brother and sis, I'm Boy Brown at ako yung makinistang Seaman and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi ko sa maintenance of vlogs natin before. Ipakita ko muna sa inyo mga brad yung piston natin sa Daihatsu. Yan po ang piston pin at ito po yung kabuuan ng piston at yung connecting rod. Yan po, connecting rod at yung large end housing natin. Yan po. Ito po yung bubunutin natin. Connecting rod bolt. Papalitan natin yan. 4 na piraso po. 4 pieces. At ito po yung large end housing. Yan po. Yan po yung nut. At ito po yung crank pin bolt. 2 piraso po. Papalitan natin. Yan po. 2 pieces. Tara, umpisa na natin. Unahin natin yung cylinder head. Meron pala tayong vlog ng cylinder head natin. Same pa rin na model mga brad. Yan po. Kung gusto nyo panoorin paano magbunot ng cylinder head ng Daihatsu natin mga brad, yan po ang vlog natin. At tatanggalin na natin yung locking wire ng connecting rod bolt natin. At kapag natanggalan natin yung mga locking wire natin mga brad, luluwagan na natin yung connecting rod bolt natin. Pabor stribor or pump side at saka exhaust side. 4 pieces po to yung connecting rod bolt natin. Yan po, niluluwagan ni segundo. At habang niluluwagan to ni segundo mga brad, kinukondisyon din natin yung suspended thread hole ng piston. Tatanggalin natin yung carbon, ihahantap natin at ilalagay natin yung pad eye na sasabitan ng hook ng chain block natin pang hugot or pang angat sa piston natin. Yan po. Ilagay natin sa top dead center yung piston. At kapag nasa top dead center na yung piston natin mga brad at confirm na po na naka-hook na yung chain block natin sa piston natin sa pad ay mga brad, pwede na natin tanggalin yung connecting rod bolt natin. Yan po, tinatanggalin ng segundo yung connecting rod bolt natin. 4 pieces po yan. Yan po. Yan po. Dahan-dahan natin iangat yung piston mga brad. Pag confirm na din na wala na yung connecting rod bolt natin. Dahan-dahan po. At alalaya natin yung piston at yung connecting rod na hindi mauntog sa liner natin.
At pagkatapos natin mahugot o matanggal o ma-pull out natin yung piston natin 1, 2, 3, 4, isusunod natin yung circular nut ng large end housing natin. Gagamitan natin to ng hydraulic jack pangbunot nito. At ang pressure natin mga brad, 74 megapascal para nga maluwagan yung circular nut ng large end housing natin or large end part. Yan po, 74 megapascal. And maluluwagan na natin yung circular nut natin. Yan po, niluluwagan segundo. And pagkatapos po, i-release na natin yung pressure at higpitan natin ulit yung hydraulic jack para babalik yung langis. Yan po, ni-release na po yung hydraulic jack natin. And hinihigpitan na segundo para nga babalik yung langis sa tangke. At pagkatapos makuha natin yung jack mga brad, tatanggalin natin yung circular nut ng large end housing natin. Yan po, tinatanggal na segundo. Yan po ang circular nut. 2 pieces po ito siya. At pagkatapos natin matanggal yung circular nut, matatanggal na natin yung large end cap natin mga brad. Yan po, nandyan pa po yung metal bearing natin. Naka-attach pa po sa large end cap natin. Yan po ang metal bearing po, nandyan po, naka-attach din sa large end housing natin. Yan po. At ngayon mga brad, kunin natin yung or tanggalin natin yung snap ring ng piston natin at mahuhugot natin yung piston pin bush natin. Yan po. At sasaluin natin yung connecting rod natin mga brad. Yan po. Tanggal na yun. Piston, pin, bush at saka yung connecting rod. Yan po. At tatanggalin din natin yung piston ring natin at saka yung oil ring natin mga brad para malinisan ng maayos yung piston crown natin. Yan po. Punta naman tayo sa large end housing natin. Ilagay natin sa table vise natin mga brad. Yan po, igpitan natin na maayos para ma-secure. Tanggalin natin yung circular nut at tatanggalin natin yung metal bearing natin. Huwag natin gamitan to ng martilyo mga brad. Plastic hammer lang talaga. Or pwede din itulak lang. At si-secure natin na maayos yung large end housing natin. At pangtanggal nitong po. At tatanggalin na natin yung crank pin bolt natin. Papalitan natin to ng bago at lilinisan natin ng maayos yung large end housing natin. Yan po. At yan po, pinapalitan na natin ng cramping bolt. At yan po binabalot, yan po yung use. And yung bago po, a-applyan natin ng molycoat mga brad. Molycoat lang po ang advisable na ina-apply o nilalagay sa thread sa crank pin bolt natin dito sa Daihatsu. Sa Yanmar po iba din po, may grace po yun, special grace. Dito po sa Daihatsu, crank pin bolt po, molycoat lang po ang ina-apply o nilalagay natin. At ang pag-spray natin, yan po, dapat po huwag natin hayaan na matuyo o madry yung molycoat. Dapat po ilagay po agad yung connecting rod bolt or yung crank pin bolt pag lagay natin or pag apply natin ng molycoat. Huwag natin hayaan na titigas o matuyo yung molycoat mga brad. Yan po. At sa paghigpit po natin ng crank pin bolt mga brad, 39 Newton ang setting natin sa torque range natin. 3 to 4 times lang po ang paghigpit luwang ng crank pin bolt natin. At yung pangapat, pang final po, huwag muna natin tanggalin para hindi babalik yung thread ng crank pin bolt natin. Po, yan po,
final na torque natin 39 Newton, pang-apat po yan. And wag muna natin tanggalin, standby muna natin para hindi po magbalik yung thread ng crank pin bolt natin. At pagkatapos linisan natin yung connecting rod, irehan natin yung mga butas na dadaanan ng system oil natin or yung langis. At ngayon mga brad, dako naman tayo sa connecting rod natin mga brad. I-install natin yung large end housing sa vice table. Yan po, sinisecure natin na maayos para hindi po malaglag o mahulog o magalaw. Lagyan natin ng molikot, applyan natin ng molikot, install natin yung connecting rod natin. Yan po, and then lalagay na natin or lagyan natin ng molikot yung connecting rod bolt natin na 4 pieces po. Yan po. At yan po, molikot lang po ang advisable na i-apply natin sa connecting rod bolt natin dito sa Daihatsu mga brad. At pagkatapos natin applyan ng molikot, install natin yung connecting rod bolt sa connecting rod natin or sa large end housing. Yan po. At ngayon mga brad, install natin yung connecting rod bolt. Higpitan natin ng 126 sa Mark B po. Yan po. At ang tightening order natin is 1, 4, 1. Order natin. Yan po. Number 2 na po tayo. 126 sa Mark. At pagkatapos po natin mahigpitan ng 126 2 to 3 times, brad, papansiran na natin to ng center punch sa Mark B po. And pagkatapos po, subukan din natin yung angular tightening marks na tinatawag dito sa Daihatsu. Muna tayo mga brad, i-explain din natin yung mamaya. And then nilagyan ng chip engineer ng puti na marking para mga madali makita yung marking natin or yung center punch natin. At pagkatapos natin ma-center punch o ma-markerang yung mga connecting rod bolt natin mga brad, luluwagan natin to 2 to 3 times luwag at saka higpit. Ito na po yung Mark A natin. Susubukan natin ng Mark A gamit ang torque range na 49 Newton. Yan po, 49 Newton po. Gagamitan natin. At yung marking natin kanina sa Mark B, tatapat po yun sa Mark A na 49 Newton gamit natin. Yan po ang molikot natin mga brad na gagamitin natin sa connecting rod bolt natin. Yan po. At yung tightening order natin sa torque na 49 Newton, tatapat po yan sa Mark A. Yan po, 1, 4, 2, 3, 1 ang tightening order. Yan po ang Mark A. Yan po sa 49 Newton, and gagamitan natin ng angular tightening marks na tinatawag dito po sa Daihatsu. Ang Mark A po yan, dyan po 49 Newton, and yan po 49 Newton. At hihigpitan natin ng tightening angle or angular tightening marks sa papuntang Mark B. Yan po, turning angle natin dito po sa Mark A. Ipupunta natin sa Mark B. Yan po ang Mark A, 49 Newton, and gagamitan na natin ng angular tightening marks. Yan po na center punch natin kanina na 126, i-confirm natin 126 Mark B po yun kanina, 126 Newton. Pupunta po natin dyan sa Mark B. Yan po, hihigpitan natin sa Mark B. At dito po tayo sa tightening order natin na 1, 4, 2,
3, 1. So, number 1 po tayo. Connecting rod bolt. Higpitan natin ng 49 Newton. Papunta po yan sa mark A. Yan po. Connecting rod bolt. Mark A. 49 Newton. At susunod natin higpitan is number 4. Yan po. 49 Newton din po. Papuntang mark A pa rin. And number 2 punta pa rin sa mark A, 49 Newton. Yan po, number 2 sa tightening order natin. Susunod po number 3, 49 Newton pa rin po, papuntang mark A po. Yan. At sa 49 Newton po, tumugma naman po yung marking B natin kanina sa 126. Pagigpit natin, yan po. Ang 49 Newton tumama po sa mark A natin. Ngayon, gagamitan na natin angular tightening marks. Yan po. Hindi na po torque wrench yung ginamit natin. Yan po. At ito po yung angular tightening marks natin. Siyempre, susundin pa rin natin yung tightening order natin na number 1, 4, 2, 3. So, mauna tayo sa number 1, mark A, 49 Newton. Yung cylinder punch natin, yung connecting rod bolt kanina. Papupuntahin natin sa mark B. Yan po. And pagkatapos po, susunod sa tightening order natin is number 4. Yan po, sa mark A papupuntahin natin sa mark B po. And susunod number 2, ganun pa rin po, mark A, 49 Newton. Papupuntahin natin yung marking natin sa mark B. Yan po. And susunod number 3, mark A to mark B po. Yan po yung angular tightening marks natin. At tara mga brad, higpitan na natin yung connecting rod bolt natin na 4 pieces gamit yung angular tightening marks natin from mark A na 49 Newton to mark B po. At syempre sundin natin yung tightening order natin na 1, 4, 2, 3, 1 po. At pagkatapos natin higpitan ng 2 to 3 times yung connecting rod bolt natin mga brad, pinagpasya namin na ibabad ng isang gabi para nga hindi babalik yung thread mga brad. Yan po yung mark B natin. Nahigpitan natin gamit yung angular tightening marks natin. At pagkakinabukasan mga brad, ikakabit o aasimbolin natin yung large end housing natin. Syempre na-install at nahigpitan natin yung crank pin bolt natin. Isasalpak natin yung large end cap natin. Yan po. Dahan-dahan po. And ilalagay natin yung circular nut natin. Dapat hindi po yan magkapalit para po hindi masira yung setting ng thread ng crank pin bolt natin. At yan po, inilagay na natin yung circular nut natin at hihigpitan natin to gamit yung hydraulic jack natin. Yan po, ini-install ni Wiper Gardonia po. Shout out sa iyo, Bray. At syempre nakastambay sa likod natin si 3rd Engineer Teban para i-start pag-pump ng hydraulic jack natin. Yan po. At pagkatapos natin masetting yung hydraulic jack natin, bubumbay na ni 3rd Engineer Teban yung hydraulic pump natin. Hanggang 74 megapascal lang po yung pang tightening pressure ng circular nut ng large end housing natin. At yan po, hinipitan ni Wiper Gardonia yung circular nut natin. At pagkatapos natin mahigpitan yung circular nut at ma-release yung hydraulic jack pressure natin, tatanggalin natin yung hydraulic jack natin at susukatan na natin yung large end housing natin. At gagawan din natin ng vlog yung mga brad pagsukat natin sa large end housing, pag setting natin sa dial gauge natin, at syempre yung model natin doon. Shoutout sa iyo, Chief Engineer Aldrin Canton. Salamat sir.
At pagkatapos natin masukatan yung large and housing natin mga brad, babaklasin natin to gamit din ulit yung hydraulic jack. Salamat nga pala sa lahat ng mga kasama ko sa pag-overhaul ng generator natin sa isang kontrata ko dito sa barko ng Global Andes. Masaya po ako kasi nga smooth lang yung trabaho natin at wala masyadong pressure, walang stress. Yan po. Salamat po. At pagkatapos natin luwagan at tanggalin yung jack, tatanggalin natin yung circular nut at saka yung large and cap natin mga brad. At ngayon tatanggalin din natin yung connecting rod bolt para dire-diretso tayo maya pag-assemble natin sa large end housing sa generator. Yan po, tatanggalin natin yung connecting rod natin, connecting rod bolt. Yan po. At pagkatapos natin i-disassemble yung connecting rod natin mga brad, i-microcheck or crack check natin yung piston natin at sukatan din natin na naka-insert or naka-install yung mga piston ring natin. Sukatan din natin yung liner natin at saka yung protecting ring. And let's go mga brad, i-install natin yung large end housing natin, ikutin natin yung flywheel, ipwesto natin yung camshaft natin. At ikutin natin yung camshaft natin 70 degrees before top dead center at i-install na din natin yung crank pin bearing natin sa large end housing natin. Yan po, langisan din natin. At ngayon po, i-install natin yung large end housing natin. Ini-install ng third engineer Teban, siya po nakapwesto dito sa exhaust side natin. Yan po, nagsisinyasan lang po kami dito para i-install na natin yung large end housing natin. Yan po, alalay din doon sa kabila sa pump side. Yan po. At pagkatapos niya po matulak doon, hahawakan niya lang po yan at i-install din namin ni segundo sa pump side yung large end cap natin. Yan po, langisan din natin yan mga brad. Habang hinahawakan ng third engineer doon, ilalagay na natin yung large end cap natin at yung circular nut. At syempre, langisan din natin yung thread ng crank pin bolt natin. Yan po, bago natin insert yung circular nut. At pagkatapos, ilagay na natin yung hydraulic jack para mahigpitan natin yung circular nut ng crank pin bolt sa 74 megapascal tightening pressure niya. Yan po. At pagkatapos natin mahigpitan yung circular nut gamit yung hydraulic pressure mga brad, i-release natin at i-install na natin yung piston natin. Yan po, ikutin natin yung flywheel at ikutin na yung flywheel papunta po sa top dead center para nga sasalubungin yung large end housing natin ng connecting rod natin habang ini-install o binababa natin yung piston tsaka yung connecting rod natin mga brad. Yan po, pupwesto natin yung large end housing natin para pagbaba po ng connecting rod, madali lang po siya ma-install, sasalubungin po. At yan po, ina-applyan ni chief engineer natin ng langis sa liner at in-install na din yung piston inserting tools natin. At yan na po yung piston, alalayan natin na hindi mauntog yung connecting rod sa liner natin. Yan po, dahan-dahan. At pag hindi po pumasok yung piston mga brad, huwag natin pilitin, mababali po yung oil ring natin. Yan po,
Dahan-dahan po. Syempre na-setting na ni Chief Engineer yung piston ring natin 120 degrees, and dahan-dahan po natin ibaba at sasalubungin po natin yung connecting rod at saka yung large end housing natin. Yan po, lalayin natin dahan-dahan po, and yan po, kunting push lang po kasi setting na po yan. Yan po. Yan po, kunti na lang po, masisetting na po yung connecting rod natin. Yan po, at i-install natin yung connecting rod bolt natin. At huwag tayo magkamali kasi nga meron na tayong mga markings yan. Sa paghigpit natin dapat tugma po. At lagyan po natin ng mulikot yung thread mga brad. Yan po, at kabilaan yung tightening order natin. Remember, 1, 4, 2, 3, and 1. Yan po, ang tightening order natin. At pagkatapos natin ma-install yung connecting rod bolt natin mga brad at confirm na po, tatanggalin natin yung hook sa piston natin mga brad at saka yung pad eye at saka yung insert tools para i-install naman natin yung panibagong piston sa kabila mga brad. At pagkatapos ikutin natin yung flywheel, papuntahin natin yung camshaft sa bottom dead center para nga maigpitan natin yung connecting rod bolt natin na 4 pieces sa 126 Newton or Mark B po. Syempre sa tightening order natin na 1, 4, 2, 3, and 1. Yan po. Pagkatapos po natin mahigpitan, i-install na natin yung cylinder head natin mga brad. Meron din tayong vlog nito sa Daihatsu. Hopefully na panoorin nyo rin yung vlog natin. Ito po. Salamat po sa pagsubaybay. At yun yung mga brad and sis, pagbunot natin sa piston ng generator natin, Daihatsu po model 5DC-178 5 Delta Charlie-17 Alpha mga brad. At pagpalit natin sa crank pin bolt, connecting rod bolt, at pagsukat natin sa large end housing natin mga brad. At kung nagustuhan o may natutunan kayo sa maintenance vlog natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para update din sa mga vlogs, videos ni-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, makiinis ng Siman mga brad. Walang pilitan to mga brad. Pag-share din ng vlog natin. And daghang salamat! Thomas,